Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, welcome po sa ating channel. At syempre ako may ng favor na baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Please do subscribe and click the tiny notification bell para ma-update po tayo pag meron po tayong mga new upload videos. Alright, so this time mga idol, mga parikoy at mga marikoy, itong pag-usapan naman natin ngayon ay sigurado ako na hindi lahat alam ito. Pero ngayon, isi-share ko naman sa inyo. Gaya nga ng sinasabi ko lagi na bago ka pumasok, parikoy, doon, siguraduhin mo na nagawa mo na yung part mo or nagawa mo yung alam mong mga bagay na talaga naman na napasaya mo ang iyong kapareha. Okay? So, ano nga ba yung sinasabi ko na nagawa mo? Siyempre yung sinasabi natin na bago ka pumasok doon ay nagawa mo halimbawa yung or hindi halimbawa talagang obligasyon mo bilang kapareha na gawin at hanapin yung mga bagay na makakapagpasaya at makakatulong sa kapareha mo para sabihin natin na hahanap-hanapin ka or talaga naman na hindi aayaw. Oo. Every time na gusto mo, 'di ba? Kasi on my experience kasi mga idol, kapag hindi nagagawa ng kapareha ko yung gusto ko, pag nag-aya siya ulit, yes, bibigyan ko siya ngayon. Pero kahit hindi niya ginawa yung gusto ko or hindi niya ako napasaya sa oras na ganon, is papalagpasin ko yon. Pero next time na mag-aaya siya ay hindi ko siya pagbibigyan. Why? Kasi nga ayokong iparamdam sa kanya na okay lang sa akin, okay lang sa part nating mga kababaihan or sa atin na okay lang na sila lang, kayo lang yung maging masaya. Dapat kami din, dapat fair. Yun yung ibig kong sabihin. So, itong bagay na ito mga parikoy ay hindi talaga inaayawan ng mga kababaihan, no? Although hindi lahat ng mga kalalakihan ay nagagawa ito. Ayan. So hindi ko naman inaano yung mga hindi nakakagawa nito. So kanya-kanya tayo ng gusto, no. And syempre depende rin kung gusto rin ng babae na gawin mo ito sa kanya. Ito yung kapag kumakain ka ng tahong. Syempre, pag kumakain ka ng tahong, talagang kailangan matagal. Number 1 yun gusto namin matagal. And syempre, gusto namin yung sakto lang, hindi yung, alam mo, yung sobrang nagmamadali ka, minsan medyo nababite mo na siya, na hindi mo alam mo yon, yung sobrang nagmamadali ka kasi gusto mo nang makapasok doon. So, minamadali mo rin yung pagkain mo. So, hindi ganon. Ganito yung proper way paano ka kumain, no? Huwag mong i-bite. Ano nga dapat ang iyong gagamitin? Syempre yung tongue. And then yung lip. Yun yung mga parte na pwede mong gamitin. Huwag mong gagamitin yung iyong teeth. Okay? And syempre, huwag minsan kasi kayo sandali lang, no? Pag iniisip nyo kasi okay na yun, tapos na, at least kinain ko. Hindi
kapag sinusubo ba yan, ano nyo is saglit lang ba, 1, 2, 3, 4 na subo, okay na. Hindi, di ba? So halos alam mo yung minsan sumasakit na yung panga namin para lang maipakita namin, para maiparamdam namin na kailangan satisfied or kailangan ay magawa ko yung part ko bilang kapareha, or makita ko na masaya ka sa ginagawa ko. Dapat ganun din sa inyo. So unahin mo yung part na alam mong makakatulong sa kanya, na medyo mag-init, kumbaga yung pakiramdam niya. Unang-una doon sa may peanut, o di ba yung peanut, yun yung number 1 na talaga naman na nakakapagpakilig, kumbaga, sa amin. Totoo yun, based sa aking experience. So doon sa may peanut, yun. And inuulit ko, wag niyong gagamitan ng kailangan yung dila, o di kaya yung tang mo, gamitin mo. So maganda ito kapag medyo ginaganon-ganon mo yung tang mo, 'di ba, doon sa may peanut. So hanggang sa medyo mararamdaman mo naman na pag medyo kinikilig-kilig na yung kapareha, yung medyo yung hawak niya sa iyo ay na medyo humihigpit na. So ibig sabihin nun, nararamdaman niya na or kinikilig siya doon sa ginagawa mo. And syempre doon yung part na talagang tatagalan mo. Doon sa may kisma or doon sa may labi niya, yun doon sa may lip ng part nung ano niya. Tapos okay lang na kahit 1, 2 hagod, 3, 4, 5 hagod, okay na yun. Kahit doon sa may butas, okay lang yun na kaunti lang napasok ng tang, pero okay na yun. Pero talaga ang mag-focus ka is doon sa may peanut. Number 1 yun. Number 1 yun na iisipin mo para sa may peanut niya. So, gawin medyo patigas mo yung tang mo, and laro-laruin mo yun hanggang sa may mararamdaman ka naman na medyo sticky na yan. So and kapag okay na siya doon sa ginawa mo, is siya naman ang magsasabi nila na sige, ipasok mo na, o sige, pumasok ka na, or diba, doon, or kaya hihilain ka na niya. Hindi man siya nagsasalita, through action niya ginagawa, no, hihilain ka niya pataas, and then yun na yung hudyat para ikaw ay pumasok. At maganda rin yun para hindi siya matuyo, hindi siya tuyo, no, kapag pumapasok ka, kasi and then tuyo, medyo hindi maganda rin yun sa part na mas maganda kasi medyo wet siya. So ngayon alam mo na, hindi dapat minamadali yung mga bagay na ganun. So kailangan smooth lang mga pare ko, para makakadalawa or makakatatlong alam mo na yung ibig kong sabihin. Okay? So kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, ayan, please do share, like, and subscribe ang ating channel, and click the tiny notification bell para mag-update tayo pag meron tayong mga new upload videos. Thanks for watching everyone. God bless and have a nice day. See you on our next vlog. Bye!